Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Trahedya sa kalsada. 3 po ang nasawi matapos tumagilid ang isang truck at mang-araro ng 5 sasakyan sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City. Paliwanag ng driver, humina ang preno ng minamaneho niyang 18-wheeler. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang dashcam video na ito sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City pasado alas 11:30 kagabi. Sa palusong na bahagi ng kalsada, makikita ang pagsulpot ng isang truck na mabilis at takbo. Bigla na lang tumagilid ang container van ito at tumilapon. Nabasag ang windshield ng 18-wheeler. 5 sasakyan ang inararo nito, isang kotse, isang AUV at 3 motorsiklo. Natumba rin ang poste ng ilaw sa Center Island at bumagsak ang bubong ng isang waiting shed. Sa lakas po ng pagkakabanggay, kumalas itong container van na ito mula dun sa truck at nagdire-diretso yung tractor head dito sa waiting shed, binanggang ilang pang mga sasakyan hanggang sa huminto na yung truck sa bahaging iyon ng kalsada. Dead on the spot ang 38 anyos sa lalaki na naghihintay ng masasakyan sa waiting shed. Ang isa pang nasawi sa di kalayuan ay hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Isinugod naman sa ospital ang 49 anyos sa lalaki na nakaangkas sa motorsiklo pero idineklarang dead on arrival. Gasping na siya, unconscious. So mayroon siyang sugat sa likod ng ulo and namamaga na rin. So mayroon siyang ibang gasgas, avulsion sa kaliwang siko. Ayon sa pamangkin ng biktima, nagkausap pa raw sila kahapon ng kanyang tito at nagsabi pa ito na pupunta sa San Mateo, Rizal. Sakit para sa akin mawalan ng tiyuhin kasi parehas lang naman kami bumubuhay sa lolo ko, sa pamangking namin. Pero yun nga, sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. 7 ang naitalang nasugatan sa aksidente, kabilang na ang 37 anyos sa motorcycle taxi rider na nagtamo ng mga sugat sa tuhod, kamay at mukha. Napansin ko yung trailer truck na gumugulong na yung van niya pababa. So inano ko pa po siyang umiwas pero hindi na ako nakaiwas. Kasi medyo maraming baton tumama sa akin. Yun po yung nag-cause ng pagkasemplang ko. May mga sugatan din sa mga sakay ng kotse na yuping-yupi ang likurang bahagi. Sobrang bilis, hindi ko na napansin sa salamin ko eh. Hindi ko lang kung ano yung nakatumbok sa amin, kung yung mismong ulo ng truck o yung container van. Nasa kustudiya na ng QCPD Traffic Sector 5 ang 38 anyos sa truck driver. Initial investigation po natin, itong truck po na to, nawalan daw siya ng control. Tapos tumama siya sa isang kotse, tumama sa poste. Yung karga niya na container ay nahulog, then napunta po siya sa kabilang side ng kalsada. Ayon sa truck driver, galing silang Maynila at magde-deliver sa Marikina. Bigla na lang daw niyang naramdaman na nagkakaproblema ng preno ng truck. Palusungo kami sir sa stoplight, palusungo. Bigla akong humina yung preno. Hanggang sa wala na, hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako. Kaya no choice ako, kaya yung manibela, kasi sa nahulumi ko. Pasensya na, hindi ko talaga gusto naman mangyari yung gano'n. Dahil aksidente nga ako talaga. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipade-deport ng Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na inaresto roon itong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste, seryoso at hindi katanggap-tanggap ang presensya sa kanilang teritoryo ni Teves na itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Matagal niya na itong itinanggi. Sa bisa po ng administrative decision ng Ministry of the Interior ng Timor-Leste, dapat ma-deport si Teves dahil naroon siya kahit walang valid visa o legal authorization. Kanselado na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang hawak niyang pasaporte. Malugod na tinatanggap ng ating Justice Department ang pasyangya ng gobyerno ng Timor-Leste. Anila, handa silang makipag-ugnayan sa kanilang counterparts doon. Nakahanda na rin ang joint team ng DOJ, Bureau of Immigration at NBI para maiuwi ng ligtas sa Pilipinas ang dating kongresista. Ang kampo naman ni Teves, sinabing inaprubahan na umano ng Korte sa Timor-Leste ang kanilang petition for habeas corpus.
Kwestiyon sa naturang petisyon kung may legal bang basihan ang Timorese immigration para arestuhin si Teves. Nauna nang sinabi ng DOJ na official communication mula sa gobyerno ng Timor-Leste ang pagbabasehan para sa susunod nilang desisyon at hakbang. Wala na pong epekto sa bansa ang binabantayang low-pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy kasing lumalayo ang LPA ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, mga local thunderstorm ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa habang unti-unti nang umiiral ang southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng northern Luzon. Kapag nagpatuloy at lumakas, tatawagin na yang habagat. Sa mga susunod na oras, magpapaulan ang southwesterly wind flow sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Bataan, Zambales at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay uulanin kasama na ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Sa kabila po niyan, posible pa rin ang matinding init at alinsangan sa ilang panig ng bansa. Nasa danger level na 44 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Masbate City, 43 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Etxague, Isabela, Camiling, Tarlac at sa Butuan, Agusan del Norte. Posibleng umabot naman sa 42 degrees Celsius sa ilan pang bayan at syudad sa bansa. Nasa extreme caution level naman ang tindi ng heat index dito sa Metro Manila. 39 degrees Celsius sa Pasay, habang 37 degrees Celsius ang posibleng heat index dito sa Quezon City. Ikinamangha naman ng ilan nating kapuso ang paglitaw ng sun halo sa Tagbilaran, Bohol bago magtanghali kahapon. Isa itong tila singsing na nakapalibot sa araw. Tumagal po ang sun halo ng halos 15 minuto. Nagkakaroon po ng sun halo kapag tumatama ang sikat ng araw sa cirrus clouds, matataas at maninipis na ulap na gawa sa ice crystal sa halip na water vapor. Nagre-reflect sa cirrus ang sikat ng araw, hindi gaya sa ibang ulap. Isinusulong naman ng isang mambabatas na i-exempt ang mga senior citizens sa ipatutupad na odd-even scheme sa EDSA. Sa sulat na ipinadala ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa Department of Transportation at MMDA, sinabi niyang makakaapekto raw ang odd-even scheme sa kalusugan ng mga senior citizen. Particular yung may mga regular na check-up o iba pang medical appointment. Mahirap din daw para sa kanila ang gumamit ng pampublikong transportasyon, lalo sa init ng panahon. Ang exemption na ito sa odd-even scheme ay pagsunod nila sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 na layong pangalagaan ang kalagayan ng mga senior citizen. Wala pang tugon dito ang DOTR at MMDA. Nagulantang ang ilang residente sa Davao City nang tumagilid at dumausdos ang truck na yan. Tumila po ng mga karga nitong bato at nasa pool ang isang dumaraang motorsiklo. Critical po ang kondisyon ng rider ayon sa pulisya. Nadamay rin sa mga natapong bato ang isang bahay at 2 tricycle. Base po sa investigasyon, nawala ng preno ang truck sa pakurbang bahagi ng kalsada sa barangay Tamugan. Kinukuha pa ang pahayag ng truck driver na isinugod din sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Gumuho ang isang nire-renovate na water refilling station sa Pasay. 2 po ang nasawi habang may 3 sugatan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tulong-tulong ang mga rescue team sa pagbungkal ng semento sa loob ng isang lumang water refilling station sa Pasay City kahapon. Hinahanap nila ang ilang tao na natabunan ng semento matapos gumuho ang istruktura na isinasa ilalim sa renovation. Ayon sa pulisya, tumagal ng 2 oras ang search and rescue operations sa 5 biktima na agad isinugod sa ospital. 2 sa kanila ang namatay. Kabilang ang isang senior citizen na foreman at isang construction worker. Sugatan ng 3 pang trabahador. Ayon sa tinderang si Rosalinda, mahigit 1 taon nang hindi nag-ooperate ang water station at kailan lang ito sinimulang i-renovate. Sa gilid lang nito nakapwesto ang kanyang tindahan. Maswerte at hindi raw sila agad nagbukas noong mga oras na mangyari ang aksidente. Kung napaga po kami, talagang dami kami na asawa ko. Kasi po diyan kami sa bintana, malakas yung impact nung
mga bubog. Kasi umabot pa po dito eh. Ay yung inabutan ko po, kinakalkal na po nila yan. Pinapala na po nila yung nasa loob. Kasi hindi na po nila makuha yung nasa ilalim. Lumalabas sa investigasyon na hindi matibay ang naging pundasyon kaya gumuho ang kisame at nabagsakan ng mga biktima. Ayon sa pulisya, illegal ang ginagawang renovation sa water refilling station. Wala pong metal scaffolding, no? Tinukuran lang ng mga kahoy. Initial investigation po, no building permit po talaga yung ginagawang struktura. Kaya po, doon pa lang po mayroon na po silang violation. Hindi rin umano sumunod ang may-ari sa health and safety standards dahil walang mga proper safety gear o kasuotan ang mga biktima. Dahil dito, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang may-ari ng nire-renovate na istruktura. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng may-ari. Sundin natin yung mga safety protocols, no? Kumuha tayo ng kinakailangang building permit para po maiwasan natin yung mga ganitong sakuna. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hinold up ang isang convenience store sa Angeles, Pampanga. Chris, nahuli ba ang suspect? Connie, malaking tulong ang mga nakuha o kuha ng CCTV kaya naaresto rin agad ang suspect. Huli cam ang pagpasok ng suspect sa convenience store. Kumuha siya ng ilang paninda at nagpanggap na magbabayad sa cashier. Maya-maya lang, pinasok niya ang kanyang kamay sa dalang paper bag at itinutok sa kahera. Saka nagdeklara ng hold up. Natangay ng suspect ang 13,000 pisong cash mula sa laman ng kaha. Aminadong suspect sa pang-hold up na nagawa niya raw dahil sa mga bayarin. Ayon sa mga pulis, nagkautang din ang suspect dahil sa pagkakasino at wala naman talaga siyang baril ng mang-hold up. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Nagtala ng mahigit sa 1,000 suspected cases ng hand, foot, and mouth disease ang Ilocos Region mula January 1 hanggang April 26. Batay sa datos ng Center for Health Development Region 1, pinakamarami niyan mula sa La Union na may 537 suspected cases. Kasunod ang Pangasinan na may 422 kaso. Karamihan daw sa suspected cases ay edad 6 hanggang 18. Nakakahawa po ang hand, foot, and mouth disease kaya dati ng paalala ng Department of Health, ugaliin ang paghuhugas ng kamay at magtakip ng bibig kapag uubo. Mga mare, ngayong araw na ang global premiere ng pelikulang Everything About My Wife sa streaming platform na Netflix. Bida dyan sina Dennis Trillo, Sam Melby at Jeneline Mercado. Iikot ang kwento sa challenges na pagdadaanan ng mag-asawang sina Imo at Dom. Pinoy remake ng 2012 rom-com Korean film, ang Everything About My Wife na collaboration ng Creation Studios at GMA Pictures. Bukod sa Everything About My Wife, mapapanood na rin sa June 19 ang award-winning GMA Pictures and GMA Public Affairs film na Green Bones sa Netflix. Bida riyan sina Dennis Trillo na gumanap bilang person deprived of liberty at si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid na isa namang prison guard sa pelikula. Matagumpay na idinaos ng Atin Ito Coalition ang isang concert sa Pag-asa Island. Update po tayo sa ulat on the spot ni Bam Alegre. Bam? Connie, magandang umaga mula rito sa West Philippine Sea. Patuloy ang ating paglalayag pabalik ng Maynila matapos ang matagumpay nga na pagsasagawa ng Atin Ito Coalition ng isang civil mission sa Pag-asa Island. Pero hanggang sa ngayon, kahit na yung biyahe na tayo pa uwi, may nananatili pa rin shadowing ng China Coast Guard Vessel 21549. Meron din tayong escort ang ship ng PCG na BRP Melchora Aquino. At sa gitna ng pagbubuntot ng China ay mahalagang pagtaguyod daw ito ng ating karapatan sa ating exclusive economic zone na nakapagtanghal ng isang sea concert for peace and solidarity. Matapos ang isang araw at kalahating paglalayag mula El Nido, Palawan, nakarating sa Pag-asa Island ang MV Kapitan Felix Oca. Lula ng barko, ang civil mission ng Atin Ito Coalition para sa isang sea concert for peace and solidarity. Naging hamon ng masamang panahon pero tuloy ang tugtugan. Teritoryo na
Pagdating sa territorial waters ng Pag-asa Island, sinimulan ng programa sa pagkanta ng ating pambansang awit. Sa bridge ng barko ay tinuloy ang concert, isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi ng Asya, tulad ng Indonesia, Malaysia, at South Korea. Pati na rin ang sariling atin. Kasabay ng programa, dumating ang mga mangingisda ng Pag-asa Island para makadaupang palad ang ating ito coalition. Binigyan din sila ng supply ng gasolina. Ang mensahe sa China ay klaro. Gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay. Tayo ay nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. This is again a historic mission because it's the first ever concert at sea for peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea. Nanatili ang pagbantay ng Philippine Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oca dahil sa kanilang monitoring. Noong alas 3 ng hapon, meron 3 barko ang China Coast Guard at 22 Chinese Maritime Militia vessel sa palibot ng Pag-asa Island. Sa buong biyahe ng MV Kapitan Felix Oca, nanatiling nakabuntot ang China Coast Guard. Noong una, 2 ang nakasyadow na barko. Pero nang mauna sa West Philippine Sea ang isang escort ng ating ito coalition sa Pag-asa Island, sinundan ito ng isang vessel ng China Coast Guard. Very lucky when naka-approach tayo ng this, ano rin ako na-amaze na nakalapit tayo ng ganong kalapit sa ating Pag-asa Island. And very rin ako, kasi not-like nung first mission namin talaga, nag-tense o sila ng dangerous maneuvering. So, siyempre, yung ating safety of the vessel and safety of the groups. So, nag-abort mission kami ng first mission namin. So, okay. Ngayon, very talaga. Okay, ang natin. Sabi nga, successful yung... Connie, mahigit 1 araw pa ang paglalayag dito sa West Philippine Sea nitong ating private training ship na MV Kapitan Felix Oca at inaasahan dadaong sa Maynila ng hapon o gabi bukas ng Biyernes. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Bam Alegre. Dahil biglang bumigay ang stage na yan sa Sanchez Carrion sa Peru. Nahulog ang mariachi band kasama ang ilang estudyanteng nagtatanghal para sa school anniversary celebration. Ayon sa mga otoridad, 12 ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng pagbigay ng stage. Hinarang ang isang lalaking banyaga sa NAIA Terminal 1 matapos tangayin ang maleta ng isang OFW. Kwento ng OFW na biyaheng Kuwait, umalis siya saglit para bumili ng pagkain. Pagbalik niya, wala na raw ang kanyang maleta. Agad namang nahuli ang lalaking dayuhan matapos magsumbong ang ilang saksi sa airport police. Ayon sa mga otoridad, hindi nila makausap ng maayos ang banyaga. Wala namang nakitang iligal na gamit sa kanyang bag kaya pinakawalan din siya kalaunan. Nagpasalamat ang OFW sa mga tumulong para maisauli agad ang maleta niya. Nang kunan ng pahayag ang dayuhan, sabi lang niya na galing siya sa United Kingdom. Hindi niya sinabi kung sino siya o kung bakit niya kinuha ang maleta ng OFW. Wala sa kanyang nakitang passport o ID. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng pamunuan ng NAIA kaugnay sa insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May isang kumpirmadong kaso ng Mpox sa Iloilo City. Sara, kamusta ang lagay ng pasyente? Connie, nasa mabuting kalagayan ang pasyente na kasalukuyang naka-isolate gaya ng 4 pang suspected cases ng Mpox. Ayon sa City Health Office, walang travel history ang nasabing pasyente at hindi pa tukoy kung locally transmitted ang sakit.
wala pang ebidensya ng malawakang community transmission ng Mpox sa lungsod. Pero mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ang contact tracing at case finding doon. Kinumpirma naman ng Iloilo Provincial Health Office na may isa pang kumpirmadong kaso ng Mpox sa probinsya. Hindi nila tinukoy kung saan eksakto. Wala rin daw travel history ang pasyente na naka-isolate, pati ang siyam niyang close contacts. Ilan sa mga sintomas ng Mpox ang pangangati ng balat sa mukha at palad, lagnat at pananakit ng lalamunan. Paalala ng mga eksperto, ugaling maghugas ng kamay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Patay ang isang lineman sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur matapos makuryente. Na-rescue pa siya at dinala sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Kwento sa pulisya ng kanyang kasamahan, nangyari ang aksidente habang nagto-troubleshoot ang biktima sa isang poste. Aksidente raw na hawakan ng biktima ang isang bahagi ng transformer. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng kaanak ng lineman, pati na rin ang contractor niya sa trabaho. Sa mga gusto hong mag-aral abroad, may alok na scholarship ang mga gobyerno ng Saudi Arabia at New Zealand sa mga kwalipikadong Pilipino. Balitang hatid ni Chino Gaston. Nais mo bang mag-aral ng libre ng Arabic o anumang undergraduate o graduate degree sa Middle East? Yan ang alok ng Saudi Arabian Embassy sa 265 na mga qualified na Pilipinong estudyante sa kanilang Study in Saudi program. Bukas ang scholarship sa lahat, Kristiyano man o Muslim. Sasagutin ng Saudi government ang tuition sa mapipiling university sa Saudi Arabia, ang plane ticket papunta at pabalik, living expenses at meron pang stipend. When they go to Saudi Arabia, they have everything free and they can study for all their university. Layo ng programa na tumulong sa mga Pilipinong estudyante at palawakin ang kaalaman tungkol sa kultura, ekonomiya at buhay sa Saudi Arabia. Saudi Arabia has been developed for all the fields. We want you to discover this, and it's not just a place to learn. It's also to grow in. This is our message. Ayon sa mga alumni ng programa, magandang pagkakataon ito na dapat samantalahin ng mga Pilipino. Wala rin daw dapat ipangamba sa seguridad dahil alaga sa mga university campus ang mga estudyante. The authorities pay special attention to the safety of all people, whether they are citizens or foreigners, regardless of their social status, whether they are students, workers, or visitors. You do not feel any concern about your safety. Higit 800 Pilipinong estudyante ang kasulukuyang pinaaral ng Saudi government sa kanilang scholarship program. Sa mga interesado, mag-log on lang sa Study in Saudi website para sa karagdagang impormasyon. Kaparehong full scholarship din ang alok ng New Zealand Embassy sa ilalim ng New Zealand Manaaki Scholarship Program. Sa school year 2025-2026, 44 na scholarship grants ang ibibigay sa mga mapapalad na aplikante na pipiliin batay sa kanilang leadership potential, grado sa eskwelahan at kursong balak kunin sa New Zealand. Mag-log on lang sa website ng Manaaki Scholarship Programs para sa karagdagang impormasyon at para tingnan kung kayo'y kwalipikado. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ang ilang programa at pelikula ng GMA Network sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Kabilang dyan ang The Atom Aralio Specials Pogoland na nakuha ang gold medal para sa National Affairs category. Tinalakay sa Pogoland ang mas malalim at detalyadong usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa feature films category. Ang kapuso mo Jessica Soho, bronze medalist para sa documentary Environment and Ecology category. Tinalakay sa Minahan sa Homonhon Island ang epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa naturang isla sa Guian Eastern Samar. Ang flagship newscast ng GMA Integrated News na 24 oras, ginawaran naman ng finalist certificate para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong July 2024. Gayon din ang Lost sa Bungeros sa Documentary Investigative Journalism category. Ang GMA Network ang Philippine Network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festivals taon-taon.
Huminto dahil sa traffic ang ilang sasakyan sa Maharlika Highway sa Barangay Busay sa Daraga Albay. Maya-maya lamang, isang fuel tanker ang dumating at inararo ang 4 na nakahintong sasakyan. Sa lakas po ng impact, mayupi ang mga sasakyan. Umailalim naman ang isang motorsiklo sa fuel tanker. Sugatan ng rider at ang kasnyang babae. Naisugod na sila sa ospital at nagpapagaling. Sugatan din ang pasahero ng isa sa mga nadamay na sasakyan. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng fuel tanker kaya bumangga sa mga sasakyan. Inaalam na ang kabuang halaga ng pinsala. Ayon sa mga pulis, pinalaya ang driver ng fuel tanker matapos walang naghain ng reklamo laban sa kanya. Mahigit 500 electoral violations ang naitala ng International Observer Mission sa eleksyon 2025. Kabilang dyan ang disenfranchisement, vote buying, harassment, election-related violence, at foreign interference. Kaya, kung international standards ang pagbabasehan, hindi raw pasado sa aspeto ng pagiging malaya at patas ang 2025 midterm elections. Isa pa sa mga pinuna ng IOM ang pagpapatuloy ng mga political dynasty sa Pilipinas. Mariing kinontra naman ng Commission on Elections ang pagkakaroon ng voter disenfranchisement dahil mataas naman daw ang voter turnout. 82.2% ito na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm election sa bansa. Sang-ayon naman ang COMELEC sa ibang obserbasyon ng IOM, kabilang ang mga insidente ng vote buying. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Barangay Sembo sa Taguig. Ang biktima, binalikan pa ng gunman para pagbabarilin muli. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila normal lang na naglalakad ang lalaking ito sa Barangay Sembo, Taguig City. Nakasuot siya ng puting cap at face mask. Nang makarating sa madilim na bahagi ng isang eskenita, bumunot siya ng baril at pinagbabaril ang 37 anyos na lalaking nakatambay sa motor habang nagse-cellphone. Hindi na gaanong nahagip sa CCTV ang pamamaril pero kitang bumulagta ang biktima. Ang suspect naman sumabay sa pagtakbo ng ibang residenteng nagpulasan sa takot. Pero maya-maya, bumalik siya para pagbabarilin ulit ang biktima bago tuluyang tumakas. Bale yung ano po kasi, yung victim po natin, naglalaro ng cellphone. May lumapit po na yung gunman, yun po, pinagbabaril po siya. Tapos, pag alis po nung suspect, bumalik pa po. Tinuloy pinagbabaril na uli. Bali nakuha po kasi 5 basyo. Opo, pero marami pong tama eh. Puro katawan po ang tama eh. Sa likuran. Sa likod, sa ano. Ang 41 anyos na suspect sa pamamaril, naaresto ng pulisya sa Barangay Pitugo kahapon. Nakumpiska rin umano sa kanyang 3 sachet ng shabu na may halagang mahigit 8,000 piso. Ayon sa pulisya, onsehan sa droga ang isa sa mga tinitingnang motibo. Itinanggi ng suspect ang krimen. Wala po ako dun sa pangyayaring yun. Hindi ko po alam kung bakit ako yung tinuturo nila at kung ano yung dahilan. Wala pong dahilan para gawin ko sa kanya yung ganong bagay. Wala naman po akong galit sa kanya. 1 linggo pa lang po kami magkakilala. Sa investigasyon ng pulisya, may isa pa umanong kasabwatang suspect na patuloy pa nilang tinutugis. Reklamong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng suspect na nasa kustodiya na ng Taguig City Police. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais ng Department of Education na bawasan ng 3 general education subjects ang kolehiyo at ilipat sa high school curriculum. Ayon sa DepEd, plano nilang alisin sa kolehiyo ang art appreciation, contemporary world at ethics para raw kasi hindi na paulit-ulit para sa mga estudyante dahil sakop na ang mga ito sa ilang subject mula grade 7 hanggang grade 12. Nais din ng Technical Panel for Teacher Education ng Commission on Higher Education na bawasan ang mga subjects sa general education. Kapag daw nailipat ang ilan dito sa SHS curriculum, posible pa raw na mabawasan ng 1 semester sa kolehiyo. Pinag-uusapan na raw ito ng DepEd at CHED. Daan-daang pilgrims na ang nasa Mecca, Saudi Arabia para sa nalalapit na Hajj pilgrimage. Suot ang white robes, hindi alintana ng mga lumahok ang matinding init
habang umiikot sa Kaaba, ang sagradong gusali sa sentro ng Grand Mosque. Inaasahang darami pa ang mga tao na makikiisa sa pilgrimage na opisyal na magsisimula sa June 4 hanggang 9. Ang Hajj ay isa sa 5 pillar sa relihiyong Islam at isa sa mga pinakaimportanteng paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. May +1 na sa kulitan sina Popo at Bonzi. Isinilang na ang panganay ng kapuso couple na sina Megan Young at Micael Daez. Nag-share si Mommy Megan ng throwback ng kanyang pregnancy journey at surprise sa dulo ang kanilang baby boy. 1 linggo na raw mula nang isilang niya ang kanilang little one. Overwhelmed with emotions, nag-share din ng pregnancy moment si Daddy Micael. New chapter unlocked daw sa buhay mag-asawa kasama ang kanilang little bundle of joy. Congrats, Megan at Micael! Hulikam ang pagtakbo ng babaeng yan sa isang eskinita sa Barangay 29A, Caridad sa Cavite City. Hinahabol pala siya ng isang lalaki na kanyang ka-live-in partner. Maya-maya, itinutok ng lalaki ang dalang baril sa direksyon ng babae at pinaputok. Ayon sa mga pulis, hindi tinamaan ang babae. Naaresto naman ang suspect. Paliwanag niya sa pulisya, hindi daw niya intensyong patamaan ng babae kaya niya inilihis ang baril. Base sa investigasyon, nag-away ang dalawa nang sawayin ng babae ang lalaki dahil sa malakas na pagpapatugtog habang umiinom ng alak. Tulog noon ang kanilang 8 buwang gulang na anak. Kinabukasan, muli silang nag-away at doon na nangyari ang habulan. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang lalaki. Mahaharap siya sa mga reklamong attempted murder, grave threat, alarms and scandals at paglabag sa gun ban. Para mapabilis ang biyahe ng mga pasahero, inalis na po ang X-ray machine sa ilang istasyon ng MRT3. Balak din ng Department of Transportation na mas agahan ang operasyon ng MRT3 oras na simulan ang EDSA rehabilitation. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nitong Marso, in-extend ng 1 oras ang operating hours ng MRT3. Ginawang 10:25 ang entrance closing sa North Avenue tuwing weekday at 9:25 tuwing weekend. 11:04 p.m. naman nagsasara ang entrance ng Taft Avenue tuwing weekdays at 10:04 p.m. tuwing weekend. Pero ang gusto ngayon ng Department of Transportation, palawigin ang operasyon sa pagbubukas ng MRT. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipigit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipigit ko pa yon sa ating maintenance operator. Ang MRT ang isa sa mga aasahang sasalo sa mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag sinimula ng rebuild nito sa June 13 na sasabayan ang pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Kaya naman gusto nilang alisin ang iba't ibang nagdudulot ng pagkaantala gaya ng X-ray machine na bahagyang nakakabagal daw sa pag-usad ng mga pasahero. Medyo malilit na ako eh. For safety reason. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Binaklas na ang X-ray machine sa Bonnie Avenue Station at isusunod ang mga nasa iba pang istasyon ng MRT. Ang kapalit pagpapakalat ng mga K9 unit at mga heavily armed na tauhan ng Coast Guard. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. May ilang kinakabahan sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril malalaki, mahahaba para deterrent. No? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Gusto ring alisin ng DOTR ang ganitong eksena na halos 1.5 oras pumipila mga pasahero, lalo na noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. 20 tren na ang umiikot ngayon tuwing peak hours at planong dagdagan ng 3 ng DOTR. Ang dating pagpila na umaabot sa 30 to 45 minutes, magiging 5 hanggang 10 minuto na lamang. 30 minutes ang mawawala sa
sa pila time at saka sa travel time ng mga kababayan natin. Babaklasin din at aayusin ang signage na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. Ang signages at ang wayfinders sa mga airport, train station, napaka-importante niya. Kasi nagdadagdag yan sa kaginhawaan ng experience ng mga commuter. It needs to follow standards. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang motorsiklo ang sumalpok sa isang cement mixer sa Lawag, Ilocos Norte. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumilapong rider. Nirespondehan pa siya ng mga paramedic pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, nasa gilid ng kalsada ang cement mixer dahil sa ginagawang drainage nang mabangga ito ng rider. Nakuha na ng pamilya ang labi ng biktima na taga Pidig. Wala silang ibinigay na pahayag. Patay ang isang negosyante matapos barilin habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Dato de Sinsuat, Maguindanao del Norte. Batay sa investigasyon, papuntang Cotabato City ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Ayon sa mga residente sa lugar, nakarinig sila ng isang putok ng baril bago nila natagpuan ang dugoang biktima sa kalsada. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktima na may-ari ng isang lechonan sa Cotabato City. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at tinutukoy pa ang sospek. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Ang sospek na itinuturing na high-value target ng pulisya, sa korte na lang daw magpapaliwanag. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa madilim na eskinitang ito sa Barangay San Roque, Antipolo City, nasa kote ng mga operatiba ang isang lalaking tulak umano ng iligal na droga. Napagbilhan niya ng shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa drug buy bust operation pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Ang sospek, isa raw sa mga high-value target ayon sa pulisya. Yung kanyang kumbaga naging amo is arrested. And from there, nagkaroon ng follow-up operation. Umabot po ng more or less 2 weeks since the arrest of his immediate handler. Then, based on the details na binigay sa ating operatiba, ay natuntun natin itong isa pang high-value individual. Nakumpiska sa sospek ang 6 na pakete ng umano'y shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 310 grams at nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na sa Metro Manila nang gagaling ang supply ng droga ng sospek na ibinabagsak niya sa Antipolo at mga karatig bayan. Kumain lang po ako, ma'am. Kumain lang po kami doon sa lugar. Sino po yun? Nakasabay ko lang po siya. Nang tanungin tungkol sa pagbebenta ng illegal na droga, ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Baka po pwede sa korte na lang po akong papaliwanag. Previously, naaresto na siya ng illegal drugs noong 2019 and 2022. At nasa probation siya ngayon. Sa custodial facility ng Antipolo City Police Community Precinct 2 nakakulong ang sospek. Sasampahan siya ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkaiba ang sinasabi ng ilang mambabatas kung pwede bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kapag hindi natapos ng kasalukuyang Kongreso. Sa impeachment rules, kailangan tapusin. Kailangan ba tapusin? Kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag-adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue, pwede dalhin sa Supreme Court. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Ayon kay Senator-elect at dating impeachment judge Tito Soto, posibleng kailangan ng resolusyon mula sa Supreme Court para malaman kung pwede pang ituloy ang impeachment trial kapag nag-adjourn ang 19th Congress sa June 13.
Para naman kay House Prosecutor Lawrence Defensor, malinaw na ang matatapos lang sa June 13 ay ang legislative power nila at hindi ang tungkulin nila sa impeachment trial. Sa Lunes, June 2, ipepresenta ng House Prosecutors ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Sabi ni Defensor, isang kasamahan lang nila ang magbabasa niyan sa Senado. Sa June 3 naman, magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Samantala, ang posibleng venue ng impeachment trial sa Senate Building silipin sa Balitang Hatid ni Maki Pulido. Nandito tayo ngayon sa Senate Building, second floor ng Senate Building. Sa bandang gitna ng hallway na yon ay ang Senate Session Hall. So dyan gaganapin yung impeachment trial. Inaasahan na sa June 2 ng alas 4 ng hapon, dyan na rin inaasahan na gaganapin yung reading of articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa June 3, ang inaasahan naman, 9 a.m. ay magko-convene na bilang isang impeachment court ang mga senador ng 19th Congress. Pinaghahandaan na ng Senado ang gaganapin na impeachment at katunayan, pinaghahandaan na nila yung kwarto ng depensa at ng prosecution. Isa ito ang Tolentino Room. Ang hindi lang natin alam sa ngayon ay kung ito ay para sa prosecution o para sa depensa. So dyan sila mag-huddle, dyan sila magmi-meeting during the impeachment trial, yung mga abogado. So maliban sa Tolentino Room, isa pa to, ito yung Quezon Room. So sabi ko nga, hindi pa natin alam kung alin dito yung prosec o para sa depensa. Katabi ng dalawang kwartong yan, ito naman ang multipurpose room. Ito yung gagamitin ng media na magko-cover ng impeachment trial. Kung titingnan ninyo, medyo malaki, isi-set up pa raw ito ng Senado para ma-accommodate yung mga media na magko-cover. So medyo malaki siya dahil ang gagamit ng kwartong ito ay mga taga-TV, mga print, mga radio, at mga online na registered media outlets. So dito yan tatambay at hinahanda na yan ng Senado para sa impeachment trial. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1,000 bags ng asukal at sweetener ang naharang sa port area sa Maynila dahil sa kakulangan sa permit. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, inspeksyon nga ng Department of Agriculture ang mga nasabat na asukal at sweeteners dito yan sa Port area, Manila. Nasa 1,000 bags ng refined sugar mula sa Thailand at mahigit 1,000 bags na sweeteners mula naman sa Taiwan ang hinarang ng Bureau of Customs dahil nga sa kawalan ng permit na madala dito sa bansa. Ayon kay Secretary Francis Chu Laurel, ipapasuri nila ang mga asukal kung fit for human consumption at kapag ligtas ito, Connie, ipapasa ito sa appropriate agency para nga pakinabangan ng publiko. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Azgona, karaniwang dinodonate ng customs sa DA ang mga nasabat nila para maipamahagi ito sa publiko. Ayon sa SRA, kilala nila ang nag-import ng asukal at sweeteners na maaaring masuspende sa hanay ng mga accredited nilang tanggapan. Wala pa raw pinapayagang mag-import ng asukal dahil sapat daw ang supply nito sa bansa. Samantala, misdeclared naman na tela ang nasabat sa loob ng isang container na naglalaman ng mga sigarilyo. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Isang awesome and meaningful day ang na-experience ng ilang sparkle artist sa kanilang pagbisita sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Yan ang isinare sa Instagram ni Andrea Torres, Thea Tolentino at Ara San Agustin na naging volunteer for a day. Nakabonding nila roon ang 70 rescued dogs at 163 cats at ang resident turtle na si Poji. Sila rin mismo ang nag-prepare ng lunch at treats para sa fur babies. Chika ng Sparkle Beauties, hindi matatawaran ang heartwarming experience na nakasama ang rescued animals. Kaya hinihikayat nilang mag-volunteer ang publiko at i-consider ang pag-adopt kaysa ang pagbili ng pet. O, ito ha, taas kamay ang mga may striktong magulang Taas dyan. ang kamay ko dyan. Ako din. May mga girls tayo eh. Yes. O, challenging ba ang pagpapaalam sa usapang love life? Gaya nitong taga Laguna.
Ayan. Certificate of No Marriage o Senomar. Yan lang naman ang bit-bit ni Angelo Federizo para kumbinsihin ang parents ng tipo niyang babae na payagan ang panliligaw. Pabirong requirement lang naman daw yan. Sana yan ha, ni Mommy at Daddy ni Isa Dataro. Pero itong si pareng Angelo, tinutuo at nagdala ng dokumento. Worth it naman dahil nakuha niya ang matamis na oo para maligawan si Isa. Ang Senomar paandar, 2 million na ang views. Trending! Pero good job, Angelo. Nagpapaalam sa magulang bago manligaw. Oo, dapat ibalik yung mga ganyan. Ha? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizon. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.